So hello mga kulit shop, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, so nandito na naman kami sa Sitio Ragatan, Bangkot, Indang, Cavite, no. At ipiplex ko lang si Zane na ayan, nakakapag-bike na siya ng walang balancer. Kaya lang kaninang umaga, dapat yung daily routine namin every Saturday, magbabike kami magkasama. Ayaw niya mag-bike kasi daw natatakot siya na matumba dun sa mga humps. Kaninang umaga, tinanggal ko na totally yung balancer ng bike niya. Ayan, wala na po yung balancer ng bike niya. Kaya lang natatakot siya mag-bike dun sa subdivision dahil nga may mga humps. Kinonvince ko siya na sumama sa akin sa pagbabike. Inalalayan ko muna siyang magtawid sa hump, no? So after few tries, ayun, na-convince ko naman siya at saka nakita niya naman na kaya naman niya. Kaya nagbike kami na nagbike. Ayan. So eto ngayon si Toxic Hunter 29er 1/12 speed. 1/12 speed. I-describe ko lang siya according dun sa kaya nating i-describe sa kanya. Hindi naman tayo nga sanay na sanay dun sa mga bike, pero kahit papano meron tayong maibibigay na info para sa inyo na gusto ring mag-bike. So simulan natin ngayon sa saan ba natin simulan? Sa pinakasimula, pinakaibabaw. So si Toxic Hunter ay alloy frame. Ayan, alloy frame na cross-country configuration. Ayan yung pangalan niya, Toxic Hunter. Ang size ng kanyang frame ay 17. Okay, 17. Meron siyang SQC or Superior Quality Construction. Ayan, 29er. Kanyang stem ay Toxic. Ayan, at ang kanyang handlebar ay Toxic din. So, mahaba ang kanyang handlebar. Siguro parang 7 yata ang nito. 7 ang haba niya. Ayan. Then, etong handle grip niya, pinaltan ko na dahil sira na yung, nung nabili ko siya, sira na yung kanyang kasama na handle grip. So, nakita nyo naman dun sa, medyo man na helicopter. Nakita nyo naman dun sa video natin, nung binili natin to, no? Talagang parang nung una nga, dismayado ako. Although binili pa rin natin, medyo nadidismaya lang ako dun sa binili ko. Dahil nga parang, hindi siya worth it na bilhin, pero binili ko pa rin dahil nga rin dun sa nag-usap na kami, tsaka malayo yung pinagbilhan malayo yung pinuntahan ng pinagbilhan natin. Kawawa naman, nagbike pa ng ilang oras. Then naka hydraulic brake na siya. Ayan, so ito yung nilalagyan ng mineral oil. Shimmers, ito yung sa kabila. And then meron siyang Sensa na Skipter RX12. Kaya lang ang problema nga ito, nung una, ang sabi nung pinagbilhan natin is hindi lang nakatono yung shifter at saka yung ating derailleur. Hindi lang nakatono kaya hindi siya ma-shift ng maayos. Kaya lang, nung atin nga siyang pine-check, parang diskumpiyado tayo doon dahil alam naman natin na ilang click talaga to, dapat 12 clicks So, nakiklik ko lang sa kanya nung time na yon is hanggang 7 speed. Ayun. So kaya medyo lugi tayo dito sa part na to. And then, ayan, ito yung kanyang kulay nga, mint green na may Toxic na pangalan dito sa ilalim or sa baba na silver. Dito naman Toxic black. Then yung Hunter. Ito medyo parang may kaliski siya pagka hinawakan ninyo, hindi siya yung smooth. And then dito yung kanyang logo. And then kung makikita nyo, tapered na yung kanyang tawag dito sa lagayan ng fork niya, tapered na. Malaki dito sa ilalim, maliit dun sa ibabaw. Yan. Kaya rin naman din nakuha ko rin to dahil sa mga features niya, parang dun ko na lang sinulit, no? Kasi ito nga tapered, ito naman yung karamitan ng hinahanap ngayon. And then sa fork niya, ito mataba yung fork. Naka-lock in, lock out. So gumagana naman yung lock in, lock out niya. Pero nung una, hindi siya nagba-bounce. Akala ko nga stock up yung fork niya Yun. So syempre DIY natin, kinalikot-kalikot natin. Ayan, nilinis na rin natin, sabay linis. Ayan, mataba yung fork. Good bounce na siya ngayon. Yun nga lang, medyo may kalawang ng konti. Ayan dati ng kalawang. Pero gagawa ko ng paraan yan kasi ayoko na may mga kinakalakalawang na part sa bike natin.
And then doon sa bandang loob, yun, kung makikita nyo sa may bandang loob, focus, ayun, may kalawang na rin. So gagawin ko ng paraan para mawala yung kalawang. Ayan. Then sa gulong, gulong naman tayo sa gulong. Sa gulong niya 29. Okay, 29er nga siya. Skin wall, ang tawag natin, skin wall, compass. Okay, naka-compass. Ang size niya is 29 by 2.10. 29 by 2.10. Malaki rin pala yung gulong, no? 29 by 2.10. Harap at likod, compass. Dito nga lang sa likod, medyo pudpud na yung gulong niya. Medyo pudpud na ng... Then, naka-tosik na upuan, yung may butas sa gitna, no? Then, naka-tosik na seat post. Quick release. Ito, mataba yung post niya, mataba to. And then, yung kanyang lagayan ng upuan, ng saddle, yung ganito na yung ipit, hindi na yung lumang style. Ganyan na. So, baba tayo. Ayan, top performance aluminum nakalagay naman. Ito nga lang, sa frame niya may mga ganitong gasgas. Napaka konting-konti lang naman, minimal na minimal lang. Ito pa. Lang yun naman yung gasgas niya, no? And then, ito, naka-aluminum din siya na 3040 BCD10. 104, square tapered na crank, aluminum din. Tapos ito plastic lang, yung stock na pedal. Naka-internal cabling nga rin pala siya. Ayan ang internal cabling na. Then ito yung hydraulic hose niya sa labas. Then RX12 na rear derailleur. Ayan, meron lang konting kalawang. Hindi ko pa masyadong nalilinis kasi ito eh. Then ito, yung kanyang cogs, nakakaset siya. Tingnan natin ha. May nakita ko dito may nakita ko mga nakasulat eh. Ito, yung kanyang pinakamalaki, yung 12 speed niya, 50T. Then, yung sumunod, 42T. Then, sunod ay 3060. Sunod ay 32T. Ayan. Sunod ay 28T. Ayan. Sunod ay 2040, sunod ay 21T, sunod ay 19T, sunod ay 17T, sunod ay 15T, then 13T at 11T. Then alloy hubs. Ayan, naka-alloy hubs na po na may pangalan din ito eh. Shengfu na alloy hubs. Ayan. Then yung kanyang rim is alloy na rin. Naka-double wall daw po ito. 29, size 29. So, ganito rin po sa unahan. Yan, aluminum. Yan, meron lang mga konting-konting kalawang doon sa mga rayos-rayos niya. Then, ayan, quick release sa harapan. Okay, quick release sa harapan. Shengfu din ang harapan niya na hub. Quick release na rin sa hulihan. Hydraulic na shimmers. Ayan, malakas yung preno nito. Ayan, kitang-kita nyo naman sa gulong, napudpud na, papepreno. Quick release na rin. Nilagyan lang ng stand. Ito, meron lang din konting scratch dito. Siguro gawa nitong stand kasi gumegewang-gewang to nung nakuha ko. Ayan, kita nyo naman, makalakalawang pa. Lilinisin pa natin to. Hindi ko pa siya masyado talagang totally nalilinis dahil lang gusto ko nga sana, habang nililinis ko siya is ipipicture ko sana, no? Kaya lang, medyo kulang na tayo sa oras. Then, sa unahan din, ayun. Naka-quick release na rin at naka-hydraulic brake. So, wala namang major problem kundi yung mga scratches lang at saka yung shifter niya. So, kaya ito, yan, to test kung talagang gumagana yung derailleur niya, ano ang ginawa ko, hinigit ko dito sa part na to sa shifter cable niya. Hinigit ko paunti-unti hanggang sa makarating siya dun sa pinakamalaking bracket niya, no? Hanggang sa pinakamalaki. So, smooth naman yung shifting habang hinahalta ko siya pataas. Kaya naman niya, kaya rin ng kadena. Hindi naman banat na banat yung kadena. So, ibig sabihin, okay na okay pa talaga tong derailleur natin. Yung talagang shifter lang yung may problema. Kasi nga, nung nag-shift ako, hanggang 7 speed lang yung kaya nating i-as. Kaya nakaganito. Hinila ko lang, nilagyan ko lang ng papel dahil para hindi magasgas yung ating frame. Then, ayun na, seal bearing na to. Seal bearing na. Seal bearing na rin tong nasa likod. And then, seal bearing na rin tong sa harap. Wala namang kalog sa kanyang stem at saka dito sa kanyang, ano bang tawag natin dito? Sa fork niya. No? Walang. So, ayan, andyan natin na tinatapos ang ating review pagdating sa paggamit ng or sa ating mountain bike na Tosic Hunter 29er. So, napaka-pogi pa rin naman, no? Napaka-pogi pa rin naman ng bike natin. Yan, konting ano lang, konting repaso
konting linis lang na talagang todo linis. So ito nga, medyo maputla yung kulay nung una. Ayan, ginawa ko ng paraan, nakitab-kintab na ngayon, no? At yung mga ilang scratches, ginamitan natin ng scratch remover, natanggal naman. And then ito nga pala, yung preno sa unahan, nung una, sabi nung pinagbilhan natin, sira na, no? Sira na. Ayun ang gumana, kaya sabi papalitan na lang daw ng mechanical disc brake. Papalitan na lang daw ng mechanical disc brake. Ayun nga, ang ginawa ko, sinalinan ko muna ng oil. Baby oil nga yung nilagay ko dito eh. Pero konti lang naman yung naubos ko na baby oil. Pero gumagana siya. Ayan. Working na siya. And then, ito nga. Pakita ko sa inyo guys ha. Chest mount ko yung camera. So, ito nga try natin paikutin. Oh, di ba? Oh, gumagana na. Ayun. Then, yung bounce niya. Pakita ko sa inyo, nagba-bounce na. Oh, yun oh. So, nagba-bounce na siya guys. Yan. Ano lang, medyo ipit-ipit lang ng konti kasi nga may kalakalawang pa. So, re-repack na lang natin yan. Pero, all goods na rin siya kasi wala nga siyang kakalog-kalog, no? Kahit saan. Yun lang. Alright. So, sana naman ay nabigyan ko kayo ng idea pagdating sa Toxic Hunter 29er, no? Natin na bike. At kung gusto niyo naman pong ito ang gamitin nyo na bike, ayun. So, para sa akin na 5'4", medyo malaki lang yung frame niya kasi size 17. Pero saktong-sakto yung gulong niya. And then pagka nga tayo ay dun sa pinakamalaking kaset, no? Kita nyo naman kanina, ahon buko na ang tawag nila. Kahit na yata sobrang tarik, kayang-kaya na to. Simple-simple na lang nating ahunin. Wala na rin kayong halos poproblemahin, hindi na siya kinakalawang yung mga most na parts dahil made of aluminum na siya. So, ayun, bike na muna siguro kami ni Zane, no? Ayan na si Zane. At sana po mini-ambag na naman ako kapakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye! Go faster.